Magandang gabi, Magaldan! Na-miss nyo si tatay, no? Nakita nyo yung video, di ba? Nakakamiss. Actually, even before na kinuha si tatay, nakakamiss na naman talaga eh. Nung in-interview ako sa isang TV station, sabi niya, anong diferensya ng administrasyon ngayon kay FPRRD? Ang nasabi ko, immediately sa utak ko, noong panahon ni FPRRD, ang priority ang tao. Ngayon, ang priority ang mga politicians. Tama ba? Dati kahit hirap tayo dahil pandemic, pero nakikita mo si Tatay Digong na nag-e-effort na paano isolve itong mga malaking problema. Kaya, ramdam na ramdam mo na may tatay. Correct? Honestly, ako ngayon, hindi ko nararamdaman. Ang nakakaramdam lang yung mga kasamahan nilang politicians. Parang this is the best administration ever. Correct ba? Kasi dami nilang fans. Idadaan pa sa kanila. Ako po si Dr. Richard Tesoro Mata. Bakit naging Marites? Sino ba followers ko dito? Taas ang kamay. Sa mga hindi pa nag-follow, please follow Dr. Richard and Erica Mata Facebook page. 2.7 million yon ang followers doon. Updated kasi. Showbiz updated. Politics updated. Kaya sinabi ng mga followers ko, Dok, hindi ka lang doktor. Dr. Marites ka. Doon nagsimula. Ngayon, napansin ko, yung pangalan ko, Marites for short. Correct? Mata, Richard, Tesoro, Marites. Tama ba? Kaya naging Doc Marites. Ako po'y Tesoro, si Senator Bongo ay isang Tesoro din, middle name. Dahil si Senator Bongo po ay aking pamangkin, anak siya ng aking pinsan. Pero yung bang, meron kayong ganyan, di ba? Na pamangkin mo, pero kaedad kayo. So, hindi yan nag-bless si Senator Bongo sa akin na amin ako. Yan, bless, hindi ako. Ayaw ko din, di ba? Tatanda tayo. Sabay kaming lumaki. Nung naging senador po siya, ako po'y naging consultant niya in the backgrounds, nag-a-advise regarding COVID, regarding vaccines, regarding PhilHealth, at iba't iba pang mga health na projects ni Senator Bongo. Believe ba kayo kay Senator Bongo? Palakpakan naman dyan for Senator Bongo. Galing-galing talaga ni Senator Bong. Ngayon, gusto kong sumali dahil gusto nating i-expand palalo ang na-achieve ni Senator Bongo. Ang PDP Laban may Senator Bongo. Ang PDP Laban nagdagdag pa ng Dr. Marites, Doc Richard Mata. Yung kabila ba? Sino ang pang-health nila doon? Meron ba? May doktor ba ang kabila? Kaya pala, ang teknik nila, mali-mali. Ang solusyon nila sa health, kunan ng pera ang PhilHealth, ilipat daw para pang-build ng mga bridges. Tama ba yun? Ang solusyon daw sa health, huwag lagyan ng pondo ang health. Para mas maganda ang serbisyo ng health, huwag lagyan, i-zero ang PhilHealth. Tama ba yun? Mali yun para sa PDP Laban, mali yun. Ang tama ay ang kay Senator Bongo. Punta ka ng public hospital, pag na-admit ka, yung kulang ibibigay ng malasakit centers. Tama ba? Ngayon ako po isang private doctor, pediatrician po ako. Napansin ko, sa private hospital, pag pa-discharge na ang pasyente, lalabas ang watcher kasi pipila doon kay congressman. Tama ba? Buti pang public, merong malasakit centers. Ang private, walang malasakit centers. Yan po ang gustong project natin. Dahil hindi po ibig sabihin na nagpa-admit ka ng private hospital, ibig sabihin ay mayaman ka. Tama ba yun? Private hospital, ako doon kasi mayaman ako. Ganun ba?
Nagpa-private hospital, kaya puno ang public. Nagpa-private hospital kasi may paborito kayong doktor na believe kayo na isip ang anak nyo. Kasalanan ba yun? So natural na na-admit din tayo sa private. Kaya ang ambisyon natin, gusto natin na may malasakit center ang public hospital, may malasakit center ang private hospital. Agree ba kayo doon? Yes! Dok, walang pera, Dok, ang Pilipinas. Anong walang pera? Ang daming pera sa ayuda. Correct? Payag ba kayo na hindi na kayo makakatanggap ng ayuda? Pero kung ma-admit kayo, libre. Payag. Alam nyo sa Brazil, sabi nung kaibigan ko sa Brazil, Dok, simple lang ang Brazil. Third world country lang ang Brazil. Pero kung ma-admit kami, libre. Ibig sabihin, kaya pala. Hindi pala kailangan maging USA tayo para maging libre ang paggamot. Kailangan lang i-priority. Kailangan lang priority. Bigyan ng pansin. Importante. Yung ginawa ngayon, kinuna ng pera ang PhilHealth, zinero budget ang PhilHealth, hindi priority ang kalusugan sa administrasyon ngayon. Ang priority is unahin natin yan, dagdagan natin yan, ano pang dapat ilagay dyan. Kasi ang karamihan ng tao, walang excess na pera para ready kung ma-admit mamayang gabi. Kayo ready ba kayo na mayroon kayong excess budget sa bahay nyo? Or sa bangko na, sige lang Dok, pag ma-admit ako, mayang pera pa ako for hospitalization. Halos wala. Dahil kung may pera man tayo, pagkain, tuition, damit, nagiging last ang hospitalization, pero kailangan may hospitalization. Kasi kung parati tayong may sakit, hindi aasenso ang Pilipinas. Correct ba? So yan ang gusto natin. Kung priority nyo ang health, lagyan nyo ng doktor ang Senado. Tama ba? Ako po'y pediatrician, gusto ko tulungan din ang may mga autism, dapat may libreng check-up, mabilis ang check-up, may libreng therapy. Tama ba? Ako po'y expert ng dengue fever. Kailangan pa nating i-improve ang dengue treatment dahil araw-araw may nagkakadengue at alam ko ang solusyon. Galing po ako sa Thailand, alam ko ang solusyon. Magiging less or walang mamamatay sa dengue pag ito po ay i-follow. Dahil WHO po ako, alam ko ano yung mga kulang dito sa Pilipinas. Ito pa rin K-12. Dinagdagan ng 2 taon. Excited ba kayo sa K-12? Dinagdagan ng 2 taon. Additional budget, additional pamasahe, additional lunch, additional... Tapos ba, nung nag-K-12 na ang anak nyo, naging bright na masyado kay K-12 na? Katulad lang. Kaya lang nandyan na yung K-12, pero kailangan may tututok dyan. Kailangan ang mga tao ay magsasabing masaya kami sa K-12. As of the moment, hindi pa masaya ang mga tao. Gawa natin ang paraan na kailangan makasabi na kayo, Dok, buti na lang may K-12. As of now, hindi nyo pa nararamdaman. Isa dyan is maganda, tanggalan yung mga subjects na paulit-ulit. Pilipino na naman, history na naman, English na naman, bayad na naman. Dapat ang college, magkunti din ang taon. Tama ba? Kasi karamihan ng mga Pilipino gustong mag-college graduate. Hindi karamihan ng Pilipino na pagkatapos ng K-12, mag-apply na sa gasoline boy. Karamihan ng Pilipino, Dok, basta may mura lang tuition, gusto namin magkolehiyo ang anak ko. Nahirapan tuloy talaga kayo kasi may 2 years pang kulang na dapat nilang abutin. Tutukan natin yan pag ilagay nyo si Dr. Mata dahil ako po'y, Dahil ako po'y isang pediatrician, malapit po tayo sa mga bata. And then, kailangan po talaga na tutukan natin ang freedom of speech. Ako po'y isang vlogger. Pinatawag ako sa TRICOM. Gusto nilang patahimikin ang mga vloggers. Kailangan allowed tayong magsalita. Kayong mga netizens, kayong mga vloggers, kasama natin po ang PDP Laban dahil pinoproteksyonan ng PDP Laban ng Duterte
ang ating freedom of speech. Tama ba? Okay ba sa inyo na bawal na kayong magsalita? Bawal na kayong mag-comment? You should have the freedom. Kaya kung vloggers kayo, netizen kayo, kasama kayo ng PDP Laban, huwag niyong kalimutan ang Duterte. Bakit? Dahil ito ay protest vote. Alam niyo ibig sabihin ng protest vote? Nagprotesta ka. May gusto kang ipaalam sa administration. Kung magpili-pili ka ng iba dito, i-mix and match mo, hindi maramdaman ng administration ang hinaing mo. Kasi nagkuha ka din sa kanila, di gusto mo pala ang administration. Gusto mo pala kunan ng ang PhilHealth, ng pera. I-Duterten mo para maramdaman nila na may mali sila. Tama ba? Kayo na bahala sa 11 and 12. O pwede wala na lang 11 and 12. Pwede po. Kailangan maramdaman nila ang Duterte. Tama ba? Palakpakan mo na. Alam nyo ba na marunong din ako mag-Elias? Ha? Kung merong music ng Elias, Sa Manila ako ay nananabik, mabaliw-baliw ako sa kanyang mga halik. Okay lang di maiwasan na mamit paminsan-minsan, pero pag kami nakita aking panggigigilan, di ko siya titikit. Balik sa Manila ako ay nananabik, mabaliw-baliw ako sa kanyang mga halik. Okay lang di maiwasan na mamit paminsan-minsan, pero pag kami nakita aking panggigigilan, di ko siya titikit. Duterte! 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 Magandang gabi. Salamat po sa lahat. Number 42, Doc Richard Mata. Bisaya na Bisaya, gyud ha?